na lang po bago sumapit ang alas 2 ng hapon. And this time check is being brought to you by Motor Trade. Motorsiklo ba? Motor Trade na. Bago po tayo mag-pause para sa ating early newscast, mga kaibigan, sa ganap ng alas 2, gusto ko lang po i-update ang mga riders sa Mindanao. Bukas po sa Cagayan de Oro ay magtitipon-tipon yung mga riders ng Mindanao, lalong-lalo na dyan sa area ng Cagayan de Oro City. Kaya kung meron po kayo mga kaibigan na nakikinig po sa atin dito sa programa na to, paki-text naman ang inyong mga mahal sa buhay o mga riders group o mga kaibigan, mga solo riders na nagra-ride dyan sa Cagayan de Oro na suportahan po yung ating Two Wheels Ride for a Cause. Because this event is a submission of our wish list. Dito po, isa po sa mga wish list na nakalagay ay nagre-request po ang motorcycle industry sa mga local government na maglagay ng rain shed sa mga areas, sa mga local areas. O, di ba mga riders, maganda yan. Kapag umulan, meron kayong masisilungan para naman hindi kayo mukhang basang sisyo, di ba? Pag hindi, minsan pati brief, basa na. Pag uwi sa bahay, tagalaba pa. Tigasin talaga. O, di ba? At least kung may rain shed, hindi ka maglalaba. Di ba? O, kaya mga kaibigan, suportahan po natin yan. Wala pong katotohanan na para po itong Two Wheels Ride for a Cause para sa isang grupo or para sa isang tao na merong hidden agenda. That's not true. Ang motorsiklo eksklusibo, ang Motorcycle Rights Organization, ang Motorcycle Advocates of the Philippines or MAP, ay hindi po magpapagamit kahit kanino. Kung meron po kami nakikitang hidden agenda, ilalaglag po namin yan, maniwala kayo. Okay? So dito meron po, magandang hapon po sa inyong lahat mula sa mga direktor ng Armas ng Motorista at sa mga taga MRO, MDPPA at Armas na nasa Cagayan de Oro ngayon. Good luck sa lahat, mabuhay ang ARFA. Galing kay NP Rod Cruz. And happy birthday din kay National Vice President Jordan Mijares. Siguro na-late ka, Sir Rod, sa pag-open, no? Nabati ko na si Sir Jordan, naunahan na kita. Okay, late ka. Mga kaibigan, ang tumpak na oras po, 4 na minuto na lang bago sumapit ang alas 2 ng hapon. Eto, may nag-text po sa akin sa aking private number na Good PM, Sir Edwin. Kumusta na po kayo? Mabuti naman po. Ingat nyo po lagi kalusugan nyo. Oo naman, member na nga ako ng Mercury Club tulad ni Senior Ed. Gagalit na naman sa akin si Tatang. Ba't kayo dalawa nakikitawa? Kilala nyo ba si Senior? Kilala nyo? Oo. Hindi pala Tatang, Senior pala. Bawal na Tatang, magagalit na siya. Sapagkat ayaw po namin kayo mawala sa motorsiklo eksklusibo. We love you, Sir Edwin. Pag-greet naman po ang Lingunan Riders Club kay Robinson at Grace Lee at sa mechanic na si Rudy Batumbakal. Hi Robinson, hi Grace, how are you? Salamat naman at nakikinig kayo sa aming programa Motorsiklo Eksklusibo. And of course, sa ating magjiting na mekaniko na walang iba kundi si Rudy Batumbakal. Kaano-ano kaya niya si Annie Batumbakal, no? Siguro mag-friend sila o mag-sister. Kita-kits po tayo sa ride ng RFAC sa Sunday. Galing po itong text message kay Press Nelson Resma. Yan. Salamat naman, Nelson. Alam mo, Nelson, I'm always taking good care of my health. Kaya I drink milk 3 times a day. Hindi ko totoo. Pag uminom po ako ng gatas, baka kumukulo po ating tiyan, But I do put milk in my coffee. Instead na creamer, I put milk para may milk pa rin. Of course, the best milk is mother's milk, di ba? Pero hindi na po para sa ating mga matatanda ang mother's milk. Natatawa tuloy ang aking engineer dito. Siguro sabi niya, akala niya, sasabihin ko, the best milk para sa mga riders is mother's milk. Delikado tayo dyan. Delikado tayo mga chong, di ba? So anyway, mga riders,
in a few minutes, kakausapin po natin itong grupo na kakaiba. Bakit po nakakaiba? Dahil hindi naman po natin sila matawag na Riders Club. Tatawagin po natin sila mga helmet clubs. Pati ho helmet ngayon ay nagsama-sama na. Pinapakita nila kung gaano kaganda ang kanilang helmet. So bibigyan natin muna ng konting pagkakataon silang bumati, a glimpse of what's happening. So, good afternoon, sir. Would you like to greet and introduce yourself? Yes, sir. Good afternoon. I'm Eric from Team LS2. So, good afternoon sa inyo and sa mga taga-pakinig. Yan, Sir Eric. So, kasama mo naman, sir. Hello, good afternoon. Si Miguel David. Hi sa lahat ng Team LS2 na nakikinig pati Club CB110. Ayun, kasama rin pala to sa Club CB110. You were here before, during the interview, that I was absent. Yes, that's right. Yes. Sir, dito ka sa kabila. Parang may sarili kang mic. Huwag ka mahiya. Yan. Bawal mahiya rito. Dahil ang mga mahihiya rito, teka, ba't kulang ng isang higante rito? Asa na yung isang higante? Lapit lang sa mic. Hindi pa kasi umuulan sa labas. Malakas eh. Malakas pa? Malakas ang ulan sa labas. Ayun, siguro darating yung higante. Yan, kita mo. Yan yung ating wish list sa ating gobyerno, di ba? Sana magkaroon ng waiting shed or rain shed para sa mga riders. O, tulad niyan, si Sir Joel, medyo baka pagdating dito para na siyang basang sisyo, di ba? So anyway guys, in a little while, babalikan po natin ang Team LS2 sa ating pakikipag-tsikahan, kwentuhan sa kanila. In the meantime, hanap buhay tayo and news break po. Stressful ang mag-commute. Hassle ang pumila. Siksikaan pag traffic. Walang masakyan pag rush hour. Bakit di ka pa nakamotor? Mag-Suzuki ka na at may libre na Astig na jacket ka pa. Avail of Suzuki Super Astig promo. Get a free Astig jacket for any purchase of GB110, Lex 115, Smash 115 Mag, or Spoke variant Raider J Pro and Raider J. Ito po si Ramon Bautista, tagapaghatid ng balita may tama. Promo period from July 1 to September 30, 2012. Per DTI NCR permit number 3911, series of 2012. Motorsiklo Exclusivo. Huwag malulungkot, huwag mangangamba. Sa mga pagsubok, mayroon kang kasama. Titiyak ang puso ng bayan. Lagi nating malalapitan. PCSO, pusong Pilipino, pusong panalo. Pagkilitin natin ang Lotto, sweepstakes at small town lottery ng PCSO para buong bayan panalo. DZME Magbabagang balita. Sumuko ang 3 miyembro ng New People's Army sa South Cotabato. Kinilala ang mga ito na sina Lumbin Malon Lumbay at Adong Lumbay na kapwa miyembro ng Tig-Organisa Mag-uugma at isang Jimboy mula naman sa Platoon 2 ng Guerrilla Front 73. Ayon kay Colonel Bravo, isinuko din ng mga rebelde ang gamit nilang armas kabilang ang mga M16 rifle. Sinabi ni Bravo na hindi na makatiis sa sitwasyon sa bundok ang mga rebelde. Samantala, dapuan natin ang ulat ni Neil Miranda mag-ina huli sa bypass operation ng PDEA. Natalia Monil. Uli sa bypass operation ng Drug Enforcement Agency, ang isang ginang at anak nito matapos pagbentahan ng bawal na gamot ang isang ahenteng nagpanggap na pusher file sa Cotabato City. Ayon kay PDEA Director General Anderson Arreste Gutierrez Jr., sa pamamagitan ng PDEA ARMM ay naaresto itong si Grace, 46 anyos, at ang anak nitong 32 anyos na si PG Macascoba alias PJ sa Mantay, Cotabato City nitong September 25, 2012. Sinasabing nakuha sa mag-inang tulak ng droga ang 37 plastic sachet na naglalaban ng shabu na tumitimbang ng 3 grams at ang marked money ginamit sa entrapment operation ng PDEA ARMM. Si Ginangyo at anak nitong si Makagoba ang samantalang nakapil sa PDEA ARMM jail ng PC Hills sa Cotabato City matapos sampahan ng kasong sa Section 5, may kaugnayan sa Section 2 sa Article 2 ng Republic Act 1965 o ang Comprehensive Drug Act of 2000. Wala sa Luzon, Quezon, ako si Lil Miranda para sa DCM News 30 Radio.
At yan po nagbabagang balita mula sa bulwagang balitaan ng DZME 1530, ang Radyo 1. Ako po si Candy Lazaro Cruz. Philippine Standard Time, alas 2:03 ng hapon. Malulungkot, huwag mangangamba. Sa mga pagsubok mayroon kang kasama.